Hindi ko alam kung may bagyo. Pero nagising ako kanina madaling araw, umulan na ng malakas. So si Pastor Oyen po ay wala kasi nandun po siya sa Montalban. Siya po yung nakatalaga doon na magsalita. Yung araw na ito. Silang mag-isa ko. Kaninang kahapon, habang ako po ay nanonood ng TV, siguro alam niyo naman na tapos na yung gera sa Iran, sa Israel. Meron akong isang napanood na yung about, siguro kung sino yung nanonood din about sa court, yung sa korte, about yung maternity court, yung mga small claims court sa US, di ba? Pero akong isang napanood doon na isang anak, ikinaso niya yung tatay niya. Nung ikinaso niya yung tatay niya, tumingi siya ng emotional damage. No? Mga klase talaga yung internasyon yun. Humihingi siya ng emotional damage worth $60,000 US. Malaki, ano? Malaki mo yung emotional damage. Nung bata kami noon, damage na lang ng katawan mo, wala pang magagawa kahit punta mo sa barangay, no? Kasi hindi disiplina ka ng magulang mo. Ngayon, emotional lang, kakasuha ka ng anak mo. Ang reason daw kung bakit niya kinasuhan yung kanyang ama ay magaling siya sa school. Inamin naman ng tatay. Pinanood ko inamin naman ng tatay. Kumbaga, wala siyang binabayaran sa school kasi scholar yung anak. Both athletics and academics. So talaga nakakuha. Tapos sabi, di ba sa US meron yung GPA ba? Basta something score. GPA score nila. Napakataas ng GPA score niya to 4.0. No? So it means, destined siya para makapasok dun sa mga matataas na eskwelahan like Harvard, MIT, yung mga gano'n. Then, sabi nung anak, kinakasuhan yung tatay niya for emotional damage dahil daw hindi siya binilhan ng luxury car. At sabi niya, dapat daw binibigyan siya ng reward ng kanyang tatay dahil ang pangako daw ng tatay niya is pagbutihin niya yung kanyang pag-aaral at bibigyan siya ng reward. So, kung tinanong yung tatay, sabi ng tatay, Judge, sabi na yung honor, sabi niya, I bought him a Tesla. Binigyan siya ng Tesla, electric car. And for me, sabi ng tatay, luxury na yun. That's a luxury car. Sabi ng anak, paano luxury car yun? Ang kailangan ko, sabi niya, Lamborghini. O kaya, Ferrari. Ganun siya mag-demand. No? At yung tatay, tinanong ko ilang taon na yung anak, sabi na, ito 81. Sabi niya dyan, saan nakatira sa tatay ko? Sabi ng tatay, immigrant yung tatay sa US. Sabi ng tatay, nung 21 ako, pumunta ako sa US, wala akong makilala. Wala akong kahit na ano, kundi lakas ng loob lang. Kung titignan po natin dun sa kwento yun, which is true, no? Mapapanood yan sa YouTube. Sasabihin natin, napaka-ungrateful. Alam niyo po yung judge, sabi nga niya 21 ka na, sabi na wala nang responsibilidad ang magulang mo sa'yo. Sabi sa kanya. Pinalaki ka na, pinakain ka na, pinag-aaral ka na. 21 ka na, dapat nasa labas ka na ng bahay ng tatay niya. Pero nakatira ka pa. Yun ang sagot ng judge. Sa atin, dito sa Pilipinas, marami na hindi ganun. Tama? No? Pero sa Amerika, kapag pumalo ka ng 18, kailangan mo lumabas. Kailangan mo magtrabaho. Pagdating mo ng 18, may utang ka na. Ano yung utang mo? Pag hindi kaya ng magulang na pag-aralin ka sa kolehiyo, ang tawag ka, student loan. Nababayaran mo habang buhay. Habang buhay mo babayaran mo yung pagkakolehiyo. So ngayong umaga po ito, may connection yung kwento ko yun. Kung maalala po ninyo, yung series ko na Living Life That Honors God, meron na po tayo ilan? 4 na napag-aralan. Yung una is obedience is better than sacrifice. Yung pangalawa is we surrender to multiply. With our little, it becomes much.
Yung pangatlo is we fight our battles in our knees. At yung ika-apat is from obligation to action. Yan na po yung apat na topic na ating pong pag-aralan dun po sa series natin na Living Life that Honors God. At ngayon po, sabi ko, ang pito yan. At ngayon naman po ay pag-aaral natin yung ikalima. Yan po yung picture na nais ko pong pakita sa bawang isa. Kung makikita niyo po dyan, si Jesus Christ, dinidipig si Jesus Christ, at isang tao niya na kung titignan natin sa mga nagtuturo sa mga bata, sa tingin po ninyo, ano yung kwentong yan? Alam ko, mahirap hulaan. Mahirap talaga hulaan. Pero yung kwento po yan ay tungkol po dun sa 10 ketonin. Diba? At yun yung babasahin natin. So what matters the most yung general topic yan. Living life that honors God, life principle. Basahin natin siya sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Ito sabi niya, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Alam po ninyo yung ketongin noon na hindi mo nagagamot. No? So kapag nagkaroon ka ng ketong noon, outcast ka na sa society. No? Dito sa Pilipinas, ang isla yung Ketong Island. Diba? O, di ba? Meron doon. Panahon natin noon, kapag ikaw ay nagkaroon ng keto, ilalagay ka sa islang yun. Lahat ay magkakasama doon ng mga ketongin. Ano? At ganoon din po sa kanila noong panahon na yun. Kapag nagkaroon ka ng keto, hindi ka tulad ngayon na nagagamot, palalayasin ka sa society. Ibig sabihin, doon ka sa labas. No? Doon ka sa labas ng city. So habang papunta si Jesus Christ, meron 10 na ketongin na sumalubog sa Kanya. Ngayon, kung titignan nyo, sabi sa verse 12, tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Hindi sila lumapit kay Jesus Christ. Bakit? Kasi contagious yun eh. Hindi po ba? Pero hindi naman yung contagious ka agad eh, pag lumapit sa'yo. No? So ngayon, sa kalayuan, sabi natin, ginawa nila, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So take note well-known sila at may keto. And then when nakita nila si Jesus Christ, they recognize Christ, nakita nila si Jesus Christ, sumigaw sila na, Lord, have mercy, maawa po kayo sa amin. And without saying anything, ang sinabi lang ni Jesus Christ, bumalik na kayo magpatingin sa pari. Bakit pari? Kasi kung noong panahon na yan, yung mga pari, ang mga doktor. No? Sila yung gumagawa ng mga medisina. No? Sila yung mga kinikilala na mga medical professions nila. Addition yun sa mga medical professions nila. Pero ito nakakatuwa. Yung sinabi ni Jesus Christ, pumunta na kayo doon, magpatingin kayo sa mga pari, walang ibang ginawa si Jesus Christ kundi yung kapangyarihan ng kanyang salita. And then, habang naglalakad sila, you have to imagine, no? Sino po nakakita dito ng may keto? Ayun, Sister Beth. Makikita niyo po yung may mga buntig-buntig yan, di ba? Parang pus yung kanilang nasa katawan. No? So you have to imagine, kung 10 ito, na marahil ay tinitignan nila yung kanilang mga sugat sa katawan, nagnanana, no? Binabalot nila yan ng kanilang mga bandages. And then, nung sinabi ni Jesus Christ na pumunta kayo sa pari, magpatingin kayo, technically, parang sinasabi niya, huwag niyo akong lapitan, pumunta, parang pagkakaintindi mo, huwag niyo akong lapitan, pumunta kayo sa doktor. No? Pero para sa kanila, when they asked the Lord for mercy, sinagot sila ng Panginoon. And the very first act of faith na pinakita nila is to follow the direction of Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, lumakad kayo, wala siyang ginawa, hindi katulad ng bulag na dinura niya yung putik, pinunasan niya yung mata. Diba? Hindi niya ginawa na hinawakan sila at sinabi niya na gumaling ka. Walang ginawang gano'n ng Panginoon. Ang ginawa lang ng Panginoon is to point them, direct them, instruct them, at sabihin sa kanila, lumakad ka, pumunta ka sa doktor.
At yung miracle happened while they are obeying the direction or yung utos ng ating Panginoon. So habang sila'y naglalakad, sabi niya, unti-unti napapansin nila gumagaling. Nawawala yung keto. Kumihilom. Bumabalik yung kanilang balat. Alam niyo po, pag nakakita kayo ng may keto, hindi pa ako nakakita, pero kung titignan niyo sa internet, magaspang na magaspang ang mga balat ng mga yan. No? Pero habang naglalakad sila, sabi niya, gumagaling sila, hindi lang gumagaling. Yung term na ginamit dyan na luminis, nangangahulugan po niya ng kumikinis yung kanilang balat. Ibig sabihin, kahit yung pantal, ano ba yung tawag natin sa sugat? Peklat. Ano? Kahit na yung peklat ay hindi mo makikita. Ganon yung kaparaanan ng paggaling nila. Then, ito yung nangyari. Nang mapuna ng isa, na siya'y magaling na. Take note, yung word kanina, habang naglalakad sila, unti-unti sila gumagaling, pero yung isa napansin niya, totally healed na. No? Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang tao ito ay isang Samaritano. So, kung yun ang ginawa nung nakita niya na nang-heal siya, no, is to shout praise sa Panginoon. Then second, kung maalala ninyo, itong mga 10 ito, nung sumigaw sila sa Panginoon, malayo sila. But then, itong taong ito, itong Samaritanong ito, after the healing, sabi niya, lumapit sa mismo kay Jesus at sinamba niya ang ating Panginoon. No? And then, ito yung tanong, pinakalungkot. Sabi ni Jesus Christ, hindi ba 10 ang aking pinagaling at binilis? Nasaan yung siya? Lahat sila tumanggap ng blessing. Tama? Lahat sila lumapit sa Panginoon, sumigaw sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon, at tinubod ng Panginoon. Pero ang tanong ni Jesucristo, ang ating Panginoon, sabi niya, asan yung siya? Bakit iisa lang yung bumalik? No? Sabi niya, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Alam niyo po yung mga Samaritano, sa mga hindi pa nakakaroon. Yung mga Samaritano ay outcast din po yan. Mga yan, no? Bakit? Kasi sa Israel, bawal mag-asawa ng hindi mo kalahi. Kapag ikaw ay isang Israelita at nag-asawa ka ng ibang lahi, nagkakaroon ka ng label as Samaritan. At ang ibig sabihin po noon, ikaw ay marumi. Marumi ka. Kaya kung maalala po ninyo doon, sa isang preaching doon, yung mga Israelita doon, sa halip natatawid sila, dahil dadaanan nila yung bayan ng mga Samaritano, ang gagawin nila, maglulongkat sila, iikot sila. Kaya kung si Jesus Christ tumuwid, doon niya nakita yung Samaritanang babae. Doon niya nakilala. Kaya tanong ng babae noon, Samaritana ako, isang budyo ka, anong pakialam mo sa akin? Doon ang tanong ng babae noon. Kasi wala silang pakialam sa mga mixed race. No? Kaya tanong sabi ng Panginoon, sabi, di ba't 10? Asan yun siya? And then sabi nila, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na tumuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So ito magiging tanong ninyo. Eh yung ubang siya, walang pananampalataya. Eh sabi dito ni Jesus Christ, gumaling siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Actually, sa ibang salin po, so wikang English kasi sabi niya, thy faith made you whole. Sabi niya, nabuo yung kanyang buong pagkatao. Yung siyang, tinanggap nila yung biyayang pisikal. Gumaling sila. Pero si Jesus, yung taong bumalik, no? Ang sinabi niya, nabuo ka. Bakit? Kasi hindi lang yung kanyang pisikal na katawan ang gumaling, kundi natagpuan niya si Jesus, kaya nabuo yung kanyang spiritual
ng pangangailangan. Yan po yung point natin. At dahil dyan, siguro marami din ako ang ibig sabihin yung ating pag-aaralan. Ito po yan. Life principle number 5 is live a life of gratitude. Kaya yung kwento ko kanina, tungkol sa isang bata, sa isang bata, isang bata, 21 years old, binata rin. Ilang taon ka na Genesis? 19, no? Mas matanda pa ka Genesis. 19 siya ngayon. So, titignan natin, no? Live a life of gratitude. Ano po ba ibig sabihin ng gratitude? Pasasalamat, no? Pero hindi lang basta simpleng pasasalamat. Gratitude means deep, malalim na pasasalamat. Malalim na pagkilala sa isang bagay na nagawa sa iyo. So life principle number 5, bilang mga Kristiyano, is living a life. Live a life of gratitude. Meron lang akong tatlong punto na bibigyan ng pansin. Sabi ko niya rito, number 1, gratitude is not optional. It's God's command. Gratitude is not optional, but God commands it. Ang ating pong pagpapasalamat sa Panginoon ay hindi po kung kailan ko lang gusto o kung kailan ko lang feel. No? Kung kailan ko lang meron na akong bagay na gusto, malaking bagay, kumbaga, kung merong malaking bagay na gusto ko lang ipagpasalamat sa Panginoon, di ba? Minsan nga sa testimony, pag mayroong nag-testimony, sometimes we are shy testifying. Bakit? Kasi ang gusto natin is to testify big things. Tama? Gusto natin ipakita na we're something different. We're something special. Meron bakit talaga nangyari sa'yo? No? But in reality, ito yung sabi ko niya sa salita ng Panginoon sa unang Thessalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Every single step ng buhay mo, you will have to learn how to thank the Lord. Sapagkat ito, sabi niya, ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nagbibigay pa ako ng tatlong sub-points dyan sa sinabi niya. Ito po yun. Number 1, it's a command, not a suggestion. Bakit? Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya, narinig ito ilang beses mo sinabi, may kanya-kanya tayong pinta. Tama? May kanya-kanya tayong kulay sa buhay natin. Yung kwento mo sa iyo yan, yung kwento ko sa atin, hindi tayo magkaparehas. Pwede magkahalintulan, pero magkaiba ng circumstance. Kaya ibig sabihin nun, magkakaiba rin yung gagawin mga nating desisyon. Maaaring tumugma sa ibang pagkakataon, pero maaaring hindi naman sa iba. Hindi ba? Kaya sabi dito, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, matuto kang magpasalamat sa Diyos. Bakit? Tulad nung nakita natin sa bullet ng mawalin sa command. Bakit? Dahil iyon ay kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay sinusunod. Amen po ba? Pero magagawa mo lamang yan kung ikaw ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang tao kailanman ay hindi matututong magpasalamat sa Diyos kung wala siyang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang gusto niya palaging big bang, saka lang siya magpapasalamat. Hindi niya makita yung mga maliliit na detalye na kung saan nandoon na kumikilos ang kamay ng Diyos sa buhay. Kaya ang sabi niya dito, sapagkat ito yung kalooban ng Diyos para sa inyo bilang patunay ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo.
Kung hindi mo natin kaya magpasalamat sa Panginoon sa mga maliliit na bagay, at kaya lamang natin banggitin yung salitang salamat sa malalaking bagay, baka mali po yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi nga nito, to withhold gratitude is not just forgetfulness, it's disobedience. To withhold gratitude is not just forgetfulness, but disobedience. Pagsuway. Bakit? Ito po yung sabi niya sa Roma, chapter 1, verse 21. Kahit na alam nilang may Diyos, lahat ng tao, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Alam po ninyo, one thing that distinguish na naghihiwalay sa isang Kristiyano na tunay na kumilala sa Panginoon ay napakalaki ng pasasalamat niya sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Makikita mo yan sa lahat ng kanyang ginagawa, sinasabi, o pinagdaan. Diba Genesis? Kaya mo yan na. Ngayon, ang sabi niya doon, hindi nila pinaparangalan bilang Diyos at hindi nila pinasasalamatan. Minsan po, maganyan tayo. No? Kinukuha natin yung glory. Kinukuha natin yung thankfulness. Kaya ako minsan natutuwa ako kapag yung, meron ako napanood yung, sa YouTube ba yun? Yung inabutan niya ng sandwich yung nakaupo sa may patio. Tapos nirecord niya yun. Tapos, nung pinost niya, pabaliktad yung video. Parang nangyari. Hindi, parang ginawa niya, nilapitan niya yung kumakain ng sandwich, humingi siya ng sandwich. Kasaka niya na lumapit sa camera. Tapos, yung na-record niya, pabaliktad yung naging labas. Ang nangyari, parang siya yung nagbigay ng sandwich niya. So, titignan natin ang napaparangalan sa mga ganung bagay ay sino? Tao. Walang pasasalamat na nangyari. Hindi mo nakakalungkot pa. Pero kapag ang ating puso ay gano'n, sabi niya, walang kabuluhan, kaya nagdidilig ang hangal nila pag-iisip. Nagdidilig mga sarili ng mga tao. Ngayon, ito po sabi niya. Ang alawa, second point natin is, gratitude is central to worship. Ang pasasalamat po, ang ating pusong pasasalamat, ay umpisa at sentro ng ating pagsampo. Kanina, kung maririnig po ninyo yung opening prayer natin, maraming binanggit na pasasalamat po si brother. That's the start of everything. We always say thank you to the Lord. Minsan nga, nabanggit ko na rin ito. Minsan mananalangin tayo, wala tayong ibang masasambi. Wala kang supplication kay Lord. Ang meron lang sa'yo puro thanksgiving. Humihingi ka ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay niya. Ginawa niya sa iyo. It happens. No? Meron tayo na minsan, magdi-devotion ka, but your devotion, yung binabasa mo malayo, pero what you're thinking, ano yung nasa isip mo, that you're giving thanks to God. I-thank you ka na sa Panginoon. Bakit kung minsan, yung mga inaawit natin, malalim yung tama sa atin? It's because we are giving thanks to the Lord. No? It's the center of worship. Bibigyan ko kayo bakit. Sabi po niya dito sa awit 100 verse 4, magsipasok tayo sa kanyang mga pintuan ng may pagpapasalamat. That's the first. At sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Alam mo ninyo, when worshiping the Lord, you must learn na magbigay ng gratitude sa Kanya. In anything, yung gratitude mo dapat
exceeds your emotions and feelings. Kundi nandun dapat yung knowledge mo of what God did for you. No? Sabi ko niya dito, when you are truly thankful, number one, your songs become sincere. Tama mo ba yan? Diba? Kung minsan, kapag hindi wala tayong gratitude sa Diyos, at nandito ka sa church, o kahit nasa bahay, pag kumakanta ka, parang wala lang. Diba? O sa mga musikero natin, kung meron tayong gratitude sa Panginoon, when it's, kung ginagamit, yung mga instrumento na ginagamit natin, heartfelt yung pagtutug natin. No? Kumbaga, sa trabaho, there's no room for error. Kaya sabi niya doon, if you are truly thankful to God, your songs become more sincere. Kaya tayo kapag umaawi tayo, mas nagiging marugdog yung ating pag-awit. Kasi ang naaalala natin at nararanasan natin ay yung pag-ibig ng Diyos. And we are grateful to that love. Pangalawa, your prayers becomes personal. Hindi na siya parang prayer lang na kung saan ay bumulong ka. Malalim din yung prayer mo. May lutong, kumbaga. May laman. No? Hindi lang para masabi na ako'y nag-pray. Kasi you have that deep, deep gratitude towards God. Next, your giving becomes joyful. Diyan na papasok yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto na kung saan ay masaya ka. Masaya ka nagbibigay. Naalala niyo yung 4 na puntos doon po sa ating living life and honors God? Alam ko, matagal na, nakalimutan niyo na, okay lang. Balikan ko lang sa YouTube, nandun po na post ko na nito, para maalala niyo. Pero one of the things there, dalawang bagay ang gusto kong banggitin doon. One is your possession, one is your money, one is your talent, ano ba? And one is your time. Tama yung 4? Diba? Your time. Minsan nakakatuwa. No? Ang tao, pag nagkaroon ng problema, ang hinihingi niya kay Lord time. Tama? Nagkasakit tayo, pag tayo malubang karamdaman, we ask time, extension. Right? Tama mali? Tama. But then we don't have time for the Lord. Nakakahiya, di ba? No? Kasi we always asking the Lord, bless me, hindi mo ka lang, hindi ka lusugan, makabayan mo yung buhay mo, hindi mo ka. Lord, bless me. Gusto ko magkaroon naman ng vertigo. Your possessions is not honoring God. O eto, 5 talent. Pero tinanong mo lang. You see what I mean? If we are truly thankful to God, yung ibinibigay po natin is not a burden, but with joyful thanksgiving. Sa lahat ng aspect. Our time, our money, our effort, our talents, our mistakes. Next, your heart becomes aligned in heaven. Totoo po yan. Bakit? Ano bang gagawin ninyo sa langit pag naligtas kayo? Tanong mo nga. No? Naalala ko yan sa picture ko ng bata ako noon. Sabi ng nanay ko, sabi ng mama ko, merong, nasabi niya naman yun, flowing with milk and honey. Tama? Eh, siyempre, ako naman ng bata ko noon, flowing with milk and honey. Pero ayoko na ng honey, diabetic na ako eh. Flowing with milk and honey, sabi ko noon, tinahon ko lang pala, baso. Sabi ko, pero inisip ko,
Paano yun pag may naligo dun sa nakasan? Sabi ko, nag-flow lang ng galitenan. Yung pala abundance ang ibig sabihin doon. Ano? Ibig sabihin pala abundance in everything. Sabi na, when you are thankful, your heart becomes a light in heaven. Bakit? Kasi walang bagay na kulang. Nandito ka pa sa mundo, pero para sa iyo walang bagay na kulang. Dahil kinumpleto na ni Kristo. Yan. Ito po kasi. So sabi na, gratitude is central to worship. And number 3, gratitude is the language of the redeemed. I have to point out yung redeemed. Yung mga tinubos na ng Panginoon. Yun po yung bagong salita nila. Why? Ito. Sabi niya sa Matthew chapter 12 verse 34, yung huling sentence lang yung kinuha. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, iyon yung palagi mong nasasabi. Example, Genesis. Kaya ba? Okay. Kung minsan, pag ikaw ay umiibig, sino yung umiibig? Sino yung umiibig? Si Papaw. Makasubig din, hindi mo. Kung tayo ay umiibig, na-in-love ka. Okay, let's say, lahat naman tayo na-in-love. Tama? Pag tayo ay na-in-love, ang gusto mo lang palagi pinagkikwentuhan ay kung kanino ka na-in-love. Tama mali? Diba? Wala ka nakikita error. Right? Lahat ng bagay na nakikita mo sa kanya ay positive. Diba? Lahat ng bagay. Bulag ka eh. Bulag ka agad ka. No? Kaya sabi niya doon, kung ano yung nilalaman ng iyong puso, yung kasaganaan, ibig sabihin doon, what occupies your heart, yun yung lumalabas sa iyo, bibig. No? Bakit? It is, sabi na dito, sa awit 9:1. No? Bakit ito yung bagong boses ng mga tinubos? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. At ano sabi niya? Aking sasabihin sa lahat ang kahanga-hangang mga doon. Ang isang taong tinubos ng Panginoon at kung ang kanyang pag-ibig ay nasa Diyos, yun yung namumuo at nagpupuspos sa kanyang puso. Yung higit na porsyento na namumutawi sa kanyang bibig ay para rin sa Panginoon. So, iyon yung sentro niya. Kaya sabi niya, where your heart is, your treasure is. Kasi para sa kanya, iyon yung kayamanan ng kanyang buhay. Kaya ano po sabi niya dito? Gratitude, number 1, bakit siya testifies. Second, gratitude glorifies God. Panghuli, gratitude draws others to the one who is Jesus. Minsan sasabihin sa iyo, kapag nakikita ka nila, and you're always thankful, you're always happy, sabi nila, there will be a question, bakit kaya si Genesis ganun? Diba? Bakit kaya si Genesis sayahin? Diba? Palagi nakangiti. Palagi nagpapasalamat. Kasi there's gratitude in this heart. At yung gratitude na yun, it's not because of something but because meron siyang Diyos. So, that's it. So, yun po yung number 1. Number 2, ito. Summary. A grateful heart positions us to walk in God's will, regardless of our situation. A grateful heart positions us to walk in God's will, regardless of our situation. That's point number 1. Summary of point number 1. Number 2. Gratitude builds
inner peace and stability. Sino yung nanonood ng cartoons dito yung meron inner peace? Hindi ko masok sa kawan niya. Kung paano. Gratitude builds inner peace and stability. Bakit? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa. So with the English, it's called anxious. Nakasulat sa or anxiety. Tungkol sa anumang bagay. It's not specific to one point. Pero sinabi niya, sa lahat ng bagay. Sa halip, ang gagawin mo? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Kaso hindi siya, wala doon yung period. May karugtong yung panalangin. Sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So it's not a prayer of demand, but a prayer of thanksgiving. No? Kaya kung babalikan natin, sabi na dito, gratitude builds inner peace and stability. Kasi, we should not be anxious. Huwag kang mabalisa. Huwag kang magkaroon ng anxiety sa lahat ng bagay. There are things you can control. There are, most of the time, hindi mo control. Tama? Mangilan-ilan lang yung control mo eh. Pero the rest, you have to wait. Kasi wala kang control. Kaya sabi niya, sa halip na mabalisa ka, o sa halip na magproblema ka, alalahanin mo, sabi niya, why not pray with thanksgiving? Bakit prayer with thanksgiving? Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi, sabi niya, hindi, kaya maunawaan ng tao ang siyang pag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Babasahin ko lang yung verse. Sabi na doon sa nakaraan, huwag kang mabalisa, manalangin ka ng may pasasalamat. At kapag yun ang yung prayer, sabi niya, the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, ay sasayin. Pero ito yung point. Yung kapayapaan na yun, hindi maiintindihan ng ibang tao. No? Yung kapayapaan na yun, hindi maunawaan ng ibang tao. Kaya kung minsan, sasabihin nila sa'yo, parang wala kang problema. No? Parang palagi kang masaya. Tapos may dala kang chopstick. Inuhuli mo yung lahat ako. So wala pa yung problema. No? Yun lang. Ang ibig kong sabihin, yung kapayapaan na ibibigay sa iyo ng Diyos ay palaging tanong sa tao. At yung taong iyon na nagtatanong ay hindi niya maunawaan. Maliban na lamang, no, kung makikipag-isa rin siya kay Kristo. Kaya sabi niya doon, hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong isip. Hindi dahil sa amin, kundi dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Maalala niyo sa unang verse na binasa natin, meron din pakikipag-isa sa ating Panginoon. Not unless na tinanggap mo ang Panginoon and you are one with Him, hindi ka magkakaroon ng peace. At yan yung isang bagay, sa umunan, yan yung isang bagay na kahit kailan ay hindi mapapantayan ng kahit na anong kayamanan. Yung kapayapaan. Hindi ko kung bakit. Ang Kristiyano, hindi takot mamatay. Sino dito takot mamatay? Alam ko takot kayo. Sino bang hindi? Yun. Huwag muna ngayon.
huwag muna ngayon. Pwede extend. Huwag muna ngayon. Pero ito yung bagay na meron sa isang Kristiyano. Na kahit pag dumating yung panahon na siya tatawagin ng Panginoon, wala siyang inaalala. Kung di inaabangan niya yung pagharap niya sa Panginoon. That's peace. Yun yung kapayapaan na hindi mabagal. Kung alam mo na yung timing mo, alam mo na yung oras mo. Diba? You're preparing. Yung ibang tao kasi, pero kung alam na nila yung may timing sila, saka sila gagawa ng mabuti. Kung wala na ako mag-anak ko, makikipagbati na ako sa kanila, pupunta na ako sa church, mag-pray ko, mag-aayok na ako. Ang bagay gano'n nila. Hindi na magkakaroon pa ng merit yung bagay. No? Diba? When we are one with Christ, meron peace. Peace sa sarili mo, peace sa pamilya mo. Diba, Genesis? Sabi nga natin, kung ikaw na magulang, no, ay tatawagin ng Panginoon. At yung pananampalataya na meron ka ay naisalin mo sa iyong mga anak, naituro mo sa iyong mga anak. Hindi ka kakabahan. Hindi ka matatakot na mawala. Bakit? Kasi alam mo na yung magiging desisyon nila ay maraming mas maganda pa sa mga naging desisyon. Merong pundasyon na iniwan mo doon sa mga anak. Kaya kung mahal mo yung anak mo, una-una mong gagawin talaga is ipuhunan mo yung salita ng Panginoon. Kaya sabi niya doon, yung kapayapaan na yun, kailanman na hindi mauunawaan ng ibang tao. Maliban na lamang kung nakipagkain sa siya. Tatlong bagay. Number 1, gratitude fights off anxiety. Sino dito yung nagkakaroon ng anxiety? Panic attack. Diba? Sabi nila, do not be anxious. Huwag kayo mabalisa. Pangalawa, gratitude counters eagerness and entitlement. Kapag tayo ay mapagpasalamat, no? Nawawala yung ating pagiging bitter. At hindi lang yun, nawawala yung pagiging entitled natin. Naalala niyo yung kaso yung the walnut case sa South Korea. Yung may-ari, yung anak ng may-ari nung airline, yung North Korea airline. So, sumakay siya sa isa sa mga aeroplano. So, ngayon, nangyari, yung stewardess, binigyan niya ng nuts yung anak ng may-ari na nakasupot. Nagalit. Sabi niya, pampabastos daw yun. Bakit nakasupot yung iabot siya at sila yung may-ari? Kailangan daw nasa plato. Alam niyo po ba ang ginawa ng anak? Pinabalik niya yung aeroplano, nasa mid-flight sila. Pinabalik niya yung aeroplano, pinababa niya doon sa airport, at pinaalis lahat ng mga stewardess. So, nalaman ng publiko. Alam niyo yung ginawa ng tatay? Nag-public apology yung tatay. At ang sabi niya, I'm sorry. Sabi niya, hindi ko napalaki yung anak ko ng tama. Nakasuhan yung babae, nakulong siya ng 20 months. Isipin ko ninyo, no? If you have that, kung meron kang gratitude sa lahat ng bagay, it will remove bitterness and entitlement. Kasi hindi ka entitled, tao ka lang. Nabigyan ka lang ng maganda pagkakas. Pangatlo, sabi niya, gratitude leads to what? Content. Nakukontento tayo kung ano yung meron. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos?
Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng buhay. Natutunan ko na masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang magkikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Sabihin, alam mo yung secret. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So, tanong, ano yung sikreto nito? Ang lahat ng ito'y magagawa dahil sa lakas na kaloob sa akin. Again, babalik tayo sa oras ng pakikipagkaisa kay Jesus Christ. Sabi ni Pablo dito, kahit na anong circumstance ng buhay, I will say thank you to the Lord. Marami kasi sa tao, mag-thank you yan kapag maganda, masaya. Tama? Pero kapag may problema, question. Yung questioning ng Panginoon. Pero, ano ba sabi niya dito? Gratitude is what? It's a weapon. It crushes pride, calms fear and anxiety, breeds contentment, silence jealousy, and shuts the door on the enemies. Kung tayo po ay merong pusong pagpasalamat, may pananampalatayang puno ng pasasalamat, yung mga bagay na yan ay halos hindi mo makikita sa iyo. Bakit? Kasi wala kang takot. Hindi mo inaalala ang mga bagay na ito. Meron kang pagkakontento. Wala kang pagsiselos. Walang isa, walang pride. Kasi ang lahat ng bagay nakikita mo sa Panginoon at tanging sa Panginoon. Wala kang pagmamayaan. Lahat ng bagay ay pinagdaan. Ang sabi po niya dito, pangatlo, di ba kung bawakas? When you see grace clearly, gratitude comes naturally. When you see grace clearly, gratitude comes naturally. Ano ibig sabihin? Kapag malinaw sa'yo, through your lens, yung grasya ng Diyos, ang pagiging mapagpasalamat ay magiging natural. It is not imposed. It is not asked. It is not commanded, but it comes out. Sabi ko yan. Number one, paano natin gagawin yun? Remember what God has done. Alalahanin mo kung ano ang ginawa ng Diyos. Sabi na sa awit 150 verse 25, si Yahweh o ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakaligtaan. Do not forget, mabubuti niya gawa. Ang lahat kong kasalanan, ano yung mga ginawa ng Panginoon? Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niya lahat. Sa bingit ng kamatayan, ay ano? Ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya. Aba? Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa akin ang taglay ko kalakas. That's David. Si David yung sasalita. He's king. Ari siya.
But then he acknowledges, ina-acknowledge niya, na all those things, sabi niya, huwag kong kakalimutan, sabi niya sa verse, 2, o aking kaluluwa, sabi niya, huwag mong kaliligtaan, sabi niya, do not forget what God has done for you. Kung paano kanya pinatawad, paano kanya ginabayan, paano kanya iningatan, paano kanya pinagpala, paano kanya binigyan ng buhay. That's the mindset of a gratitude. Ano po sabi dito? Salvation alone is enough to be thankful forever. Ngayon po ba dyan? Wala. Wala. Hindi kayo nag-aagay sa sinabi ko. Tinay ko pala na talagang pinag-isipan ng title. Ako sa akin, para sa akin ito. My salvation, no? Yung kaligtasan ko lang, I'm forever grateful. Kaya ang pinakanta natin yan, ano yung kanta mo yun? Yun, I'm forever grateful. Ano yung bagay na grateful ka sa Panginoon? Hindi naman yung blessing, kundi yung salvation. Kasi, naligtas tayo. So our salvation alone should be enough to be thankful forever. Sino makakapare sa ginawa ng Panginoon? Wala. Sino makatutubos sa kasalanan natin? Wala. Sino makapagbibigay ng pangako ng buhay na walang hanggan? Wala. Si Kristo. Sino yung mag-aalis sa'yo sa kaparusahan? Si Kristo lang. Kasi sa halip na ikaw yung parusahan, tinanggap ni Kristo yung parusa. Sa halip na ikaw yung mamatay, sa halip na matay sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na yung dugo mo ang iaalay, yung dugo niya ang naghugas sa iyo. Flow. Kaya para sa akin po, sana makita niyo rin that our salvation should be enough to be thankful for us. Sabi niya rito, sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Sa Lucas 10 hanggang 20, ito yung nakakatuwa. Ngunit magalak kayo, sabi niya. Hindi dahil sa napasuko ninyo ang masasamang spirito, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Right? The moment you accepted Christ, the moment you surrendered to the Lord, no? The moment na kinilala mo siyang Panginoon, one of the things na gagawin ng ating Diyos is what? Write your name in the book of life. Isusulat na yung pangalan mo sa libro ng buhay. At pagharap mo sa kanyang harapan, sa judgment seat ng Panginoon, ano yung bubuksan? Bubuksan yung libro ng buhay. At kung hindi nakita yung pangalan mo nakasulat doon, saan ka pupunta? Sa impyerno. Pero kung nakita na nakasulat ang pangalan mo doon, papapasukin ka sa bagong Luzon. You have to imagine, no? Kaya our salvation, yung ating pagkaligtas is already enough to thank the Lord forever. Dahil nung kinilala mo siya, sinulat na yung pangalan mo sa libro ng buhay. Sabi niya rito, gratitude acknowledges God as the source. No? Kapag tayo po ay nagpapasalamat, inikilala natin ang Diyos bilang pinagmulan ng buhay. Ano po sabi niya dito sa unang Korinto, chapter 4, verse 7? Paano kayo nakakahigit sa iba?
Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Nagtatanong si Apostol Pablo yan sa mga Kristiyano sa Corinto. At tinatanong niya sila, hindi ba ninyo naiintindihan na ang lahat ng bagay ay ibinigay lang naman ng Panginoon sa inyo? Ipinahiram. Yung buhay natin ipinahiram din. Kaya nga, hindi ikaw magtitikta kung gaano kahaba ka magbuhay. Di ba? Ang Panginoon. Pumunta ka lang sa simenteryo, makikita mo lahat doon ng edad. Kahit pag bilang ka, 1 to 100, makukompleto mo yun. Kasi iba-iba. Kaya kung bagay, lahat ng bagay ay hiram, bakit hindi natin kilalanin ng Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay? Ito po, summary. The heart that remembers God's grace. Take note, ha? The heart that remembers God's grace will never run out of reason to give thanks. The heart that remembers God's grace will never run out of reason to give thanks. Hindi ka mauubusan ng dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Hindi ka mawawalan ng salita para magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. So, ito po yung tatlo. Gratitude is not an option, it's a command. Gratitude will build inner peace and stability sa inyo, sa atin. And when you see the grace clearly, gratitude comes naturally. Di ba? So living life that honors God is a life living with gratitude. Kung gusto natin papurihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, matutunan natin magpasalamat palagi sa ating Diyos. Pag nakalimutan nila kung magpasalamat, balikan niyo yung picture na yan. Balikan niyo lang yung picture na yan. At ilagay ninyo yung sarili ninyo doon sa Samaritanong may keto. Nang maalala ninyo na ang paglilingkod sa Panginoon ay palaging may kasama sa kainan. Sana po, meron tayong ulit na aral. Samahan niyo po sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa inyong salita. Salamat Panginoon sa pagpapaalala ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay inyong tinubos, binigyan ng pagkakataon, binigyan ng puwang, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. At tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na madurog ang puso, maayos ang isip, Panginoon, at sumuko. At higit sa lahat, Panginoon, ay maipakita namin ang aming pasasalamat sa iyo, ang aming gratitude, Panginoon, sa puso. Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, ikaw lamang ang siyang mga kapurihan at madakilang ang pagkakailan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.